Before you take your first step, before you take a ride, before you dress up for your school, before you go outside, remember to pray for safety. Remember to pray it well. Keep me safe, oh Lord. Keep me safe from harm. Keep me safe, oh Lord. With your mighty hand, let the blood of Jesus cover me. Your angels surround me. Your loving arms embrace me and keep me safe, oh Lord. Before you take your first step, before you take a ride, before you dress up for your school, before you go outside, remember to pray for safety. Remember to pray it well. Keep me safe, oh Lord. Keep me safe from harm. Keep me safe, oh Lord. With your mighty hand, let the blood of Jesus cover me. Your angels surround me. Your loving arms embrace me and keep me safe. Keep me safe, oh Lord. Keep me safe from harm. Keep me safe, oh Lord. With your mighty hand, let the blood of Jesus cover me. Your angels surround me. Your loving arms embrace me and keep me safe, oh Lord. Pamanang kayumanggi, ni Lydia Biliwanag, lahing kayumanggi, tayong Pilipino, ang kanang magiting na lahing malayo, may loob sa Diyos at sa kapwa-tao, marangal, magalang, tapat, Maginoo, walang Pilipinong taong walang silbi, lahat ang may ambag sa bayang sarili, at may kakayahan na ipagmamalaki, may ugalit, asal at kapuri-puri. Sana po, ibigay niyo na po ang lupa ng PCMC bilang pamasko sa amin. Maraming salamat sa ating mga kabataan mula sa PCMC at ngayon naman ay tinatawagan natin upang magbigay ng kanyang mensahe. Mula pa rin sa PCMC, walang iba kundi si Dr. Sonia Gonzales. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po na taga Philippine Children's Medical Center o PCMC, kasama ng mga batang kumawit, ay nakikiisa sa panawagan tungkol sa pork barrel o PDAF. Ang PDAF po, naniniwala kami, ay pera ng taong bayan. Kaya wala pong ibang kailangang gumamit nito, kundi ang taong bayan din. Naniniwala kami na sana ang malaking bahagi nito ay mapunta para sa serbisyong pangkalusugan. Sana po ay tustusan ng gobyerno ang mga pampublikong ospital, katulad nung nagsalita kanina sa PGH, katulad po sa PCMC. Sa inyo pong kalaman, ang PCMC sa ngayon ay nangangalap pa rin ng perang naghahalagang 1.3 billion pesos.
para po ibayad sa gobyerno, para po sa lupang kinatatayuan ng aming ospital na gobyerno rin naman po. Tama ba yun? Kaya nga po, ang PCMC ay umaasa na lamang sa donasyon ng lupa galing kay Presidente Pinoy. Ang pondo po sanang mailalagay sa mga pampublikong ospital ay madaming maaabot na mga kababayan nating mahihirap. Kung sa PCMC lamang po, ito po ay ang mga batang mga may sakit. Ang PCMC po ay isang ospital ng gobyernong pambata. Sana din po ang perang na wawaldas lamang ay mapunta sa isang magandang programa para sa universal health care. Kalusugang pangkahalatan. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, kailangan malusog ka. Kung ang lahat ng mamamayang Pilipino ay malusog, ang ating ekonomiya din ay lulusog at walang ibang pupuntahan ng Pilipinas kundi ang kaunlaran. Maraming salamat po. Hello. Maraming salamat po, Dr. Sonia Gonzales. At syempre sa mga munting chikiting mula sa Philippine Children's Medical Center. At sa puntong ito ay makakasama naman natin ang isang representante mula sa sektor ng mga senior citizens. Palakpakan po natin si Ginoong Jim Ferrer. Maraming salamat po. Gintot pilak wala ako. Ngunit mayaman naman ako kay Kristo. Ako po si Brother Jim Ferrer. 75 years old. Pinangarap ko po sa tanang buhay ko na magkaroon ng pagbabago. Ako'y veterano ng H1, H2. Pagkatapos ako po'y nadismaya sapagkat ay naasahan ko ng mga bagong literato ngayon. Walang ginawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan. Tama na ang pagnanakaw. Ang sabi ng Biblia, what profit a man if he gains the whole world but loses his all? Ano ang pakinabang mo sa kayamanan mo? Kung ang kayamanan mo ay hindi mo madadala sa langit, pagkos mapupunta pa ang iyong katawan sa impyerno sapagkat magbago ka na. Ano ba? Kaya ako po, tinatawagan ko mga kapwa ko senior citizen. Ako po ay 75 years old na. Magsama-sama tayo. Pakisamahan natin ang mga kabataan, mga magulang, mga manggagawa, lahat ng sektor ng ating lipunan upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating pong bansang Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang Pilipino, ngunit dismayado ako sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ko akalain magagaling magsalita, mga abogado, mga intelihente, mga mayayaman, ngunit ginagawang palabigasan pala ang pork barrel at BAP, mga kaibigan. Kaya sobra na. Dapat mo itigil na ang nakawan. Pumapayag ba kayo na ibasura na ang pork barrel at BAP? Pumapayag ba kayo? Dito sa mga dito. Pumapayag ba kayo? Pumapayag ba kayo na ibasura ang pork barrel at BAP? Okay? Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Magandang gabi po, and God bless us all. Maraming salamat po kasamang Jim Ferrer mula sa hanay ng mga senior citizen. Yes, tama ka dyan, Jofty. Pinapatunayan na ang paglaban ay walang pinipiling edad. Tama ba yun? Ayan. At syempre, Jofty, dahil nandito na lang din naman tayo sa Makati, kaway-kaway naman dyan yung mga manggagawa sa Makati. Baba na po kayo dito at samahan ang mamamayang Pilipino. Ayan, alas 5 na at dapat ay nandito na yung ating mga kasama dyan. Paalala lang po sa ating mga kasama, dahil tayo yung mga responsableng nagmobilisa dito sa Ayala, pakipulot lang po ang ating mga kalat. Ano po, mga kasama? Ngayon po, yun nga, tama-tama, araw-araw, yung ating mga BPO, yung karamihan dito, BPO industry, nagtatrabaho sa midnight shift. Yes. No, She? Naranasan ko yan. Ako mismo nagtrabaho din sa panggabi at napakahirap na trabaho niyan. Kaya ngayon ay atin pong aanyayahan ang isa mula sa BPO industry.
Yan, tama ka dyan, Jolty. Sila po yung ating mga kapwa Pilipino na ginagawang araw ang gabi. Ginagawang gabi ang mga araw para sa kanilang mga pamilya. Kaya naman po, mula sa BPO Industry Employees Network, tinatawagan natin si Lian Porquia. Magandang hapon po sa lahat ng mga manggagawa na nandito ngayon sa Makati. Kami po sa BPO Industry Employees Network ay kaisa ninyo sa panawagan na ibasura na ang pork barrel. Kung tutusin, sinasabi po ng gobyerno natin na ang mga BPO workers or ang industriya ng BPO sa ngayon ay ang tinatawag na sunshine industry. Katotohanan po niyan, 700,000 ang kabuwang empleyado sa loob ng BPO industry. Kung iisipin po natin, sa 700,000 na yan, buwan-buwan ang contribution ng buwis namin ay umaabot sa 1.4 billion pesos. Ibig sabihin po niyan, sa isang taon, umaabot po sa 17 billion pesos ang buwis na binabayaran mula pa lamang sa call center ng mga manggagawa. Anong ibig sabihin yan? Kung si Napoles kaya niyang nakawin ang 10 bilyong piso, kami sa call center kaya naming magbigay ng 17 billion pesos. Pero anong nakukuha namin sa BPO? Mga social services, sa SSS nakukuha ba natin? Sa PhilHealth nakukuha ba natin? Minsan kulang pa. Ang mga bonus incentives po natin, tingnan po natin ang payslip, magkano po yun ang kalta sa atin? 34% kaagad ang bawas ng BIR sa buwis nating mga manggagawa. Yung bonus na yon para pa sana sa pagkain ng mga pamilya natin, tuition ng mga kapatid natin, ano pa, kuryente, tubig, lahat-lahat na lang. Pero anong sagot ng gobyerno sa atin sa ngayon? Taasan ang mga bilihin, taasan ang pamasahe sa